Welcome guys sa ating short video tutorial. By the way, I'm Engineer James Lester Punzalan. So in this video, pag-uusapan natin yung topic natin na how to turn your Facebook into money making machine. So paano ba natin gagawin na yung Facebook account mo magbibigay sa iyo ng kita on the side. So kapag meron kang Facebook account at nagawa mo yan na ma-convert into an online business, kahit meron kang trabaho or kahit meron kang existing na negosyo, pwede kang kumita on the side. So may mga nagtatanong din sa akin, sabi nila, Sir James, pwede ba talagang kumita sa online? Pwede bang makuha namin yung pangarap namin dyan, bahay, kotse, sasakyan, big bike? So ako po ang sasabihin ko po sa inyo, yes. Kasi lahat po nung naipundar ko po, galing po yan sa pag-online business. Especially po yung aking big bike and yung some of the properties na ipundar ko kahit papaano because of this online business. So guys, share ko lang sa inyo, no. Ito yung sales nung isa sa mga online store ko. Within 3 months, I was able to generate 4.3 million sales sa online. So imagine niyo paano tayo kikita ng ganyang kalaki kung walang online business. So, ang kagandahan, hindi dito pinag-uusapan kung ano yung background mo, kung ano yung natapos mo. Dito pinag-uusapan kung willing ka ba na matutunan kung paano mo makakonvert yung Facebook mo into an online business. So guys, isi-share ko na sa inyo yung 5 simple steps na pwede nyong gawin para makonvert nyo na kaagad yung Facebook account nyo into money generating machine. So, ready na ba kayo? So, step 1 tayo. Find winning items. So, very important, hanap ka muna ng mga items or product na pwede mong ibenta online. So, pag naghahanap ka ng products sa online na ibebenta mo, kailangan mong i-consider ano yung season na paparating. For example, Christmas season, summer season, rainy season. So, kailangan alam mo yan. And then, pag alam mo yung season na yan, so maghahanap ka ng mga item na aakma for that season. So, isa sa mga all year round na bumibenta mga item, yung mga RTW, sapatos. So, yan yung mga talagang kadalasan mabenta from January hanggang December. No? So, sa starting, pwede ka mag-start na yung sa mga short, t-shirt, yan, mga RTW. No? So, pwede ka doon mag-try na magbenta ng mga ganong item. Okay? So, step number 2, create a irresistible offer. So, kailangan yung offer mo sa online, talagang kapag nakita yan ng mga Facebook user, mapapabili mo sila. So, yun yung tinatawag na irresistible. Yung mahirap nilang i-resist kapag nakita nila kung ano man yung binebenta mo. So guys, eto pakita ko sa inyo yung sa example ko nung mga binenta kong irresistible na offer. So for example, nagbenta kasi ako ng isang ice roller. So makikita nyo doon sa ice roller ko, meron pa siyang kasamang face scrubber and face lift. So sulit na yan, no? And dito, pakita ko lang din sa inyo. Eto, buy one, take 5. So imagine niyo, bumili lang ng isang accessory, meron pang 5 kasamang iba pang accessory sila. So, ganong ka-irresistible yung offer na binibigay ko dun sa aking mga kliyente sa online. Okay? So, step number 3 is to create Facebook page. So, syempre, meron ka ng item, meron ka ng product na ibebenta mo, nakagawa ka na ng irresistible offer for that product. So, ang third step mo dyan is to create na yung Facebook page. So, yung Facebook page mo, yan yung magsisilbing online store mo. Hindi mo kailangang gumawa or magpagawa pa ng website para magkaroon ng online store. Mismong Facebook page lang, bebenta ka na dyan. So, yung pinakita ko po sa inyo kaninang sales, yan po, wala po akong ginamit na website, kundi Facebook page lang po. So, imagine niyo, create ka lang ng Facebook page, napakadali lang, mga 3 clicks lang yon. Meron ka na kaagad online store na magagamit mo. Okay, so once na meron ka ng Facebook page, ang step na gagawin mo sunod, step 4, is to create a save reply message for answering FAQs. So kadalasan, syempre magtatanong yan,
kung magkano yung binebenta mong produkto, ano yung benefit, ano yung mga feature. So, para hindi ka na pa ulit-ulit na magta-type ng mga sagot do sa mga ganong question, gawan mo na lang ng save reply para isang click ka na lang, then send mo na kaagad sa kanila. So, hindi ka na mahirapan mag-type, hindi ka na mahirapan mag-copy-paste. So, yan yung magpapadali ng sistema mo pagka marami ng mga nag-i-inquire dun sa page mo. And meron pang kaming mga ginagamit na mga automation, yung tinatawag namin chatbot, no? Yung chatbot namin, automatic sila na yung bot ko mismo yung sumasagot na doon sa mga inquiry. Meron na ako mga nakaset na mga messages doon, isi-send na lang ng bot ko. Okay? Pero medyo advanced yun. So, kung nagsi-start ka pa lang, you can use the saved reply feature ng Facebook page. Okay? So, once na meron ka na yan, you have to move on do sa step number 5. Ito yung drive people to your page using Facebook sponsored ads. So, syempre, kahit meron kang Facebook page, meron ka ng produkto, irresistible na yung offer mo, pero wala naman nakakakita nung ino-offer mo, so bali wala lang din. So, the fastest way para makita ng mga tao kung ano yung produkto or offer na irresistible offer na ibibigay mo sa kanila, kailangan mong gumamit ng Facebook sponsored ads. Yan po yung mga sikreto po namin sa online business. Kaya po, nagiging million talaga yung sales namin dahil we're using Facebook sponsored ads. Sa halagang 50 pesos lang po, pwede na po kayong mag-advertise. Ang kagandahan pa po sa Facebook kasi well-targeted mo yung market na gusto mong itap. For example, meron kang beauty products na bebenta. So, gusto mo yung mga taong targetin nyo, mahihilig sa salon, mahihilig sa beauty products. So, pwede mong gawin yon through the Facebook sponsored ads. So, guys, kapag hindi mo ginamit yung Facebook sponsored ads, malaki yung perang nawawala sa'yo. So, the best way para mapalaki mo yung sales mo is to use Facebook sponsored ads. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo itong 5 simple steps na binigay ko sa inyo.